Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sa kabila ng pagtaas na tensyon at suliranin sa ekonomiya, posibilidad ng patuloy na pag-uusap ng US at China, may kasalukuyang pananabik na magkakaroon ng harapang pagpupulong sa pagitan ng lider ng China, Xi Jinping, at Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden sa gitna ng patuloy na pag-usbong ng tensyon sa buong mundo. Ang aspetong ito ay tumatanggap ng kahalagahan sa konteksto ng kamakailang suliranin sa ekonomiya ng China na maaaring nakakaapekto sa kagustuhan ni Xi na makipagkita kay Biden. Ayon kay Ryan Haas, ang direktor ng John L. Thornton China Center sa Brookings Institution, ang kumpiyansiyang domestiko ni Xi ay bumababa dahil sa pag-aalambres ng ekonomiya at pag-aasal ng ibang bansa. Kaya naman ang ideya na magkaroon ng pagpupulong si Xi kay Biden na higit sa karaniwang protokol ay may karagdagang halaga para sa kanya. Ang huling pagkakataon na bumisita si Xi sa Estados Unidos ay noong 2017 nang siya'y inimbitahan ni dating Presidente Donald Trump sa Mar-a-Lago Resort sa Florida. Nagdagdag pa sa mga suliranin sa ekonomiya ng China, nagpatupad ang Estados Unidos ng mga restriksyon sa pag-export ng semiconductor na nag-ambag sa pag-aambon ng ekonomiya. Noong Oktubre 17, pinalakas ng Estados Unidos ang mga restriksyon na ito sa pamamagitan ng pagsasara ng ilang butas na ginagamit ng mga kumpanyang Tsino upang iwasan ang mga parusa sa mga teknolohiyang semiconductor. Kasalukuyang nasa Estados Unidos si Chinese Foreign Minister Wang Yi bago ang posibleng pagbisita ni Xi sa San Francisco para sa APEC Summit. Ipinaabot niya ang pananaw na ang pagtukoy kung ano ang tama o mali ay dapat batay sa pagsunod sa tatlong komunike ng China-US sa batas internasyonal, mga batayang alituntunin ng ugnayang internasyonal at sa makabago at pandaigdigang takbo ng pag-unlad kaysa sa pagtutukan sa sandatahang lakas o malakas na boses. Kinikilala ni Wang Yi na kaunti lamang ang progreso na naabot sa pagpapabuti ng relasyon ng US at China sa nakalipas na mga buwan, kahit na mayroong maraming mataas na antas na pulong.